Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. At maligong bagong taon po mga kababayan sa ating lahat. Mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin itong pahayag po. Nito pong nakarang araw mga tambay ay binanatan po. Bumanat po si dating Congressman Barbers at binanatan niya po ang mga kritiko, ang mga bumabanat po kay Congressman Acop, ang yumaong congressman na si Romeo Acop, mga kabayan. Ay may banat po rito sa mga kritiko at umiiyak po. Masamang-masama po at nagdadalamhati po si Barbers sa pagkawala po ng kanyang mentor, mga kabayan. Ang kanya pong hinahangaan na si dating Congressman Acop, ang yumaong Acop. Pakinggan po natin ang banat at batikos po ni Barbers sa mga kritiko. As to his bashers, I say, good luck to you. You will get nowhere near the larger-than-life brand of public service and accomplishments of Kong Romy Acop. With your gutter language, you have doomed yourselves. Allow me to take this opportunity to defend my friend against those who see his death as punishment for his alleged sins. My friends, as we all know, it is the will of our Creator that we shall all die. Regardless whether we are sinners or saints, only Jesus conquered the death for He is God. Nasa ating kultura na hindi dapat natin inaalipusta o niyuyurakan ang alaala ng isang yumao, kahit na ano pa siya sa paningin natin. Ang ganong katangian ay pagpapakita ng isang magandang pag-uugali ng isang respektableng Pilipino. Kabilin-bilinan nga ng ating mga matatanda na kung wala ka rin lang magandang sasabihin, mas mabuti pang huwag ka na lang magsalita. Lalo na siguro kung ang mga sinasabi ninyo ay puro haka-haka lamang at walang matibay na basihan. Napapahiya po ang ating mga magulang na parang hindi tayo napalaki ng maayos at tama. Sa lahat po ng sumisira ng alaala ni Kong Romy, isa lamang po ang masasabi ko. Hindi po tama ang inyong ginagawa. Hindi po makapilipino ang inyong ginagawa. And as you continue to as you continue crossing the bounds of decency, you have revealed your true selves. In judging Kong Acop, you have allowed yourselves to be judged. You speak evil as if you are holy. Death is the great leveler. It is the last step towards our ultimate destination, either eternal happiness in heaven, in the company of our Lord, or be declared in contempt to suffer eternal damnation in hell in the company of him who was damned. Kong Romy, my friend, my mentor, rest now and enjoy your eternal happiness in the company of our Lord in heaven. To the family, rejoice that Kong Romy is now in the warm embrace of our Creator. I offer my deepest sympathies and condolences to the Acop family. Sa lahat po na nagmamahal kay Kong Romy, kasama na rin po kaming mga kasamahan niya dito sa Kongreso. Hindi po namin makakalimutan si Kong Romy. Paalam, Kong Romy,
Isa kang mabuting anak, kapatid, ama, lolo, at isang tunay na kaibigan. Kung Romy, till we meet again. Yan po mga tambay. Naglabas po ng sama ng loob si dating Congressman Barbers, mga kabayan. Kung wala naman daw pong magandang sasabihin kay dating Congressman Acop, kay Yumaong Acop, ay manahimik na lang daw po mga kabayan ang mga kritiko. Hindi naman po kinikriticize si Acop ang kanya pong pagkatao. Ang kinikriticize po ang kanya pong ginawa, ang kanya pong pinagagawa bilang politiko. Hindi po ba mga kabayan? Ano po ba ang mga nagawa ni Kong Acop nung siya po'y nabubuhay at isa siyang politiko? At ano po ba ang nangyayari sa ating bansa kasama po siya sa 19 Congress? Isang damukal na korupsyon ang nangyari sa ating bansa. Hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang investigasyon nila. At hanggang ngayon ay walang nakukulong. Hindi ba Congressman Barbers? Dating Congressman Barbers? At kasama kayo sa 19 Congress. Kasama kayo ron. At sigurado po si Congressman Barbers. Si dating Congressman Barbers. Nakasama na raw po ng Panginoon si Congressman Acop. Mga kabayan. At dito naman po kay Congressman Barbers, talagang yung pagtingin niya po kay Congressman Acop at sa mga kapwa niya politiko, mga kababayan, ay napakabubuting tao po nila, mga kababayan. Ubod po nila ng buti at kailangan pong manahimik po ang taong bayan. Dahil nga po, ang respeto raw po ay bibigay natin sa kanila, lalong-lalo kung sila po ay namayapa na, mga kababayan. Dahil unang-una raw po, ay wala naman daw po ang mga Pilipino na matibay na ebidensya, mga kababayan. Wala pong ebidensya ang mga Pilipino para po pagbintangan at magsabi na ang mga taong ito katulad po ni Acop na siya po ay gumawa ng kasalanan at kasamaan at pagnanakaw sa taong bayan. Kaya po ang mga nawawalang pera po sa bansa at nawawalang pera at gamit nila ang buwis ng taong bayan, kung ito man ay mawala at mapunta sa flood control, mga kababayan, wag na po tayong kumibo. Hindi na po natin kailangang magsalita. Wag na po nating hanapin. Nasa mabubuting kamay na po nila umano lahat ng mga nawalang pera. Hindi po ba? Ganyan po katindi si Congressman Barbers. At huwag ka mag-alala, Congressman Barbers, dahil pag naman po kayo ang sumunod, wag naman sana. Pag naman kayo na ang nasa katayuan ni dating Congressman Acop, ay maririnig din po ng inyong pamilya ang mga banat din po sa inyo at sa mga kapwa nyo Congressman umano. Dahil hahanapin ng Pilipino ang mga pinaggagawa ninyo, kung ano ang mga legasiya na iniwan nyo sa Pilipinas, sa Pilipino, at sa sinasabi nyong pagiging congressman ninyo. Ano ang mga legasiya na maitatanim sa Pilipino na nagawa ninyo, lalong-lalo na noong 19 Congress. Ngayon, 20 Congress. Ano po ang legasiya na matitimo sa puso't isip ng taong bayan? Mga kababayan, ngayon, babanatan mo yung taong bayan na nagkikriticize kay Acop, samantalang yung taong bayan na sinasabi mo, yan na nagpapasweldo sa inyo. Buwis ng taong bayan ang ginagamit ninyo. Nagpapakain sa inyo. Hindi ba? Nagpapakain sa pamilya ninyo. At nagbibigay ng malaking bonus sa inyo.
ayon kay Congressman Libiste, 2 milyon Christmas bonus. Puwera pa ang 1 million extra. At daan-daang milyon. Daan-daang milyon. Yung iba, bilyon pa ang budget ng inyong opisina. Hiyang-hiya naman kami sa inyo. Kami pa ngayon ang lumalabas na hindi magandang asal at hindi naturuan ng aming magulang. Ganun po ba? Dating Congressman Barbers, hindi ba kami naturuan ng mabuting asal ng aming magulang? Na questionin namin ang mga pinagagawa ninyo? Ang malawakang korupsyon, umano? Lalo-lalo nung pumasok ang binagoong Pilipinas at ang 19th Congress? Ano po ba ang mabuting asal, mga kababayan? Yung ginagawa po ba nila umano na pagnanakaw sa pera ng taong bayan, sa pera ng buwis? Maganda po bang itinuro sa kanila ng magulang nila na sila po ay magnakaw sa pera, sa buwis ng taong bayan? Yung po ba ang magandang asal na sinasabi ni dating Congressman Barbers? Mga kababayan, ang mabuting asal po sa kanila, mga kababayan, ay ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan umano. Ngayon, pagka sila'y ikikriticize mo sa ginawa nilang mga pagnanakaw umano, ikaw pa ang hindi naturuan ng mga magulang natin ng magandang asal. Pero sila, magaganda po ang asal nila. Dahil po, mali-maleta po ang napakinabang nila umano sa pera ng taong bayan. Yan po, mga kababayan, ang ubod po ng galing, mga kababayan, at kinikriticize pa at binabanatan pa po ni dating Congressman Barbers ang bumabanat po sa nagawang achievement ni Representative Acop ng Antipolo, mga kababayan. Tayo po'y nakikiramay sa pamilya Acop. Hindi po natin masisisi dahil po kung banatan po si Representative Acop, kung siya po'y makatanggap ng criticize, ay yan po'y karapatan ng taong bayan na nagpapasweldo sa inyong mga mambabatas. Hindi po ba? Bakit po sa pamilya Duterte, mga kababayan, majority ng Pilipino ay hindi po siya kinikriticize, hinahangaan pa siya? Bakit ang pamilya Duterte ay napakarami nagmamahal? Bakit sa inyo, mga congressman, hirap na hirap kayong mahalin? Ano po ba ang meron kayo? Ano po ba ang meron ng pamilya Duterte na wala kayo? At ano naman ang meron kayo na wala ang pamilya Duterte? Ano po ba, Congressman Barbers? At hirap na hirap po kayong mahalin ng taong bayan. Lalong-lalo po nung pumasok na ang binagoong Pilipinas at ang 19 Congress. Isama na natin ang 20 Congress. Hindi po ba? Muli po, mga kababayan, maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maligayang bagong taon po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo, Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisug, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo, mga kabayan, at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa at maligong bagong taon po sa inyong lahat, mga kabayan. At syempre po, yung dalangin at dasal po natin na tayo pong lahat ay maingatan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po, mga kabayan, sa inyo pong mga dasal at panalangin. At God bless po, mga kabayan, at muli po, maligayang bagong taon po sa ating lahat. Bye-bye. Ingat-ingat po.